Ngayon wala nang paligoy-ligoy pa. Usapang red tagging tayo. Anong meron dito? Paano siya ginagamit? At this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. So eto na nga, nag-rally na naman sila about red tagging. Now, ano nga ba ang red tagging? So sabi sa Wikipedia, in the Philippines, red tagging is the labeling of individuals or organizations as communist, subversives, or terrorists regardless of their actual or political beliefs or affiliations. It is a type of harassment and has pernicious effects on its targets. Yes, tama naman yung definition na nandun sa Wikipedia. That's one of the definition or let's say uses ng salitang red tagging when it comes sa kaso ng Pilipinas. Now, let's dive deeper. Okay, now, yung red tagging kasi are being used both by the actual Reds, which is the CPP, NPA, NDF, and the government. Now, doon muna tayo sa gobyerno. Paano ginagamit ng gobyerno yung red tagging? Or well, let's say not really the government but some of the officials of the government. Now, yung examples ni Attorney Libayan sa mga videos niya na kung saan yung NTF-ELCAC, I think it was on Badoy's statement about Mayor Magalong on, you know, parang being one with the red. So, that's just one of the examples. Now, bakit siya naging example ng red tagging doon? Kasi, for me, baseless. It's like out of the blue without a concrete proof. Okay? Nilabelan ka na lang ng komunista or, you know, supporter of CPP, NPA, NDF. Okay, now, paano naman ginagamit ng mga makakaliwa yung red tagging as a defense para ma-propagate nila yung pinaglalaban nila? Now, of course, by misaligning themselves from the terrorist group na sinusuportahan nila, which is yung New People's Army. Now, it's really undebatable whether ang NPA ay terorista or hindi. I mean, at least from there, mag-agree tayo na terorista yung acts ng CPP, NPA, NDF. Kasi again, kung dun pa lang, hindi na natin nakikita yung parehong level na dapat nating patunguhan, malahiwala yung usapan ba to? Gets? Okay, so nag-agree na tayo na hindi dapat sinusuportahan yung NPA. Well, the problem with that is, of course, pag walang suporta yung terroristic group na yun, of course, hindi naman tatagal ng ilang dekada yan. So, it needs fuel para gumana or umandar yung pakikibakan nila ng ilang taon. Now, saan sila kumukuha nung mga pondo na yon? Well, andyan na yung different methods. Let's do doon sa mga pinaka sikat na method nila. Unang-una, yung mga fundraising. May mga simbahan na nagbibigay doon sa communist terrorist groups na yon. And pinaka strongest is yung pagkakaroon ng seat sa politics. Nagkakaroon sila ng upuan sa Kongreso, which is usually through party list, and well, alam nyo naman na may kanya-kanyang budget yun, and yung mga budgets na yun usually ang napupunta para i-feed yung machinery nung
rebellion. Pero of course, 'di ba? Just like any other groups, hindi tatagal yung grupo nyo if lantaran yung pag-suporta mo sa mali, sa masama. Kaya they use red tagging as a defense para i-distansya yung sarili nila doon sa terroristic acts ng NPA para patuloy nilang masuportahan, ma-feed yung machinery ng pakikibaka. Now, ang pinagtataka ko ngayon, bakit umiiyak sila? Well, hindi dapat tayo nagtataka eh. Pero bakit umiiyak sila pag nare-red tag sila? Gayong yung grupo naman nila sumusuporta at hindi makondena yung ginagawa ng CPP, NPA, NDF. Well, of course, mula sa pagkakaroon ng seat sa Congress and possible seat sa Senate, na sasaktan yung kakayanan nilang kumilos ng mas malaya pag nakikita ng mga tao na yung agenda nila para sa masa at hindi para doon sa grupo na gumagawa ng hindi maganda. But the funny thing about that is there are already people who are trying to gaslight Filipinos, bine-blur nila yung linya ng pagsuporta doon sa terorista versus sa pagiging makabayan. Now, sasabihin na naman ng mga pro-left groups, bakit? Paano mo ba napatunayan na kasali sila or sumusuporta sila sa CPP, NPA, NDF? Now, here's the cunning of those groups. Na-master na nila yung pag-influence sa Pilipinong masa na sobra na nilang galing when it comes to talking. That's one of their strengths. Now, tuloy natin sa episode 2 and alamin natin paano mo, basic observational skills, paano mo malalaman na sumusuporta yung grupo na yon doon sa terroristic groups na yon. This is Pinoy Extreme. Kita po tayo sa next episode.